Hi, Coach Shami. Congratulations again. Another successful year para sa Spike and Serve. Ayun, kwentuhan niyo naman ulit kami para sa mga hindi pa nakakaalam, no? Ano ba yung Spike and Serve? Paano ba nagsimula to? Ano yung kwento niya? Okay, Spike and Serve Philippines Incorporated started way back 2017. We started conducting one-day league events and pupunta kami sa municipalities ni Rizal, nagko-conduct ng volleyball clinic. But in 2018, we decided to create another program, which is the Grassroots Development Program. So we partner with schools, we partner with organizations so that we can provide long-term programs for them. We equip coaches as well, the teacher coaches, and until now, we have this program called Ikot Pinas, our flagship program. So, pupunta kami sa iba't ibang probinsya, yung wala talaga sa sentro. Nag-stay kami doon, nagbibigay kami ng mga volleyball equipment, and then nagbibigay kami ng programa para sa kanila. So, yun yung ginagawa ni Spike and Serve. So, through the years po, ano na yung mga na-reach natin sa Spike and Serve? And ngayon, araw ng pasasalamat na ulit. So, ano ba yung mga naging progress na? Ngayon, if hindi ako nagkakamali, meron kaming 13 communities. We started like mga 2 to 3 lang siguro ng mga adopted communities. But this year, I can say na mas naging diverse, mas nag-expand si Spike and Serve kasi hindi lang mga schools yung pinapartneran namin, but we also partner with the LGU, we partner with the private sectors. Meron kaming mga program sa street children, sa mga CICL, and hopefully, no, mas magkaroon kami ng chance pa to expand sa other provinces here in the Philippines. Ngayon, meron tayo sa Luzon, sa Ifugao, Bataan, and Laguna. And Batangas. Lalayo na lang narating. So, yung next target natin, may Visayas na ba? Mindanao. Oo nga, actually ngayon meron tayong bisita. Nag-fly pa galing Cagayan de Oro, taga Mindanao. Lalayo. So hopefully, no, next year, makasama na sila. So, yan. Araw po ng pasasalamat ngayon. So, time for you, Coach Shami, to say thank you doon sa mga sponsors and everyone na tumulong sa pag-grow na. Yes, so araw ng pasasalamat, every December yun. It's the annual Thanksgiving event of Spike and Serve. Not just, saying thank you dun sa mga nangyari the past few months, but at the same time, it's a beautiful reminder kung ano yung naging success, kung ano yung binigay ni Lord na blessing sa atin, no, all over the year. And I would like to take this opportunity to say thank you sa lahat ng mga sponsors, ng donors ni Spike and Serve, lalo na para sa event na to. Dahil kung hindi dahil sa inyo, syempre yung mga kabataan, yung mga communities natin all over the Philippines, hindi makaka-experience maglaro dito sa Rizal Memorial Coliseum. So, yun lang, sa buong Spike and Serve, sa binubuo ng Spike and Serve, saludo ako sa lahat ng mga coaches and volunteers natin dahil kung hindi dahil sa inyo, wala tong araw na pasasalamat na to. Next year, meron ulit ito. Ano yung abangan natin next year? For next year, aside from getting bigger and bigger, di ba? Hopefully, mas makapag-extend pa tayo ng opportunity sa iba pa ng mga communities, makapag-extend ng help doon. And at the same time, sana mas marami pa tayong matulungan. And sana hindi lang 2 days kasi medyo bitin, nakakapagod, pero gusto ko mas maging meaningful and memorable yung gagawin nila dito sa Maynila. Ayun, maiba lang. No? Pagka labas muna tayo ng Spike and Serve, sino si Coach Hampson pagka wala siya sa volleyball court o volleyball community? Sino ako kung wala ako sa volleyball industry? Is that what you're asking? Isa akong anak, isang ate, isang kapatid, isang kaibigan, nangarap lang din talaga makatulong sa mga kababayan natin dito. And yun lang, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung walang volleyball, pero ang pangarap ko lang talaga is magkaroon ng maayos na future yung next generation. Yun po yung sinasabi nyo sa amin lagi, yung puso. Ano yung papasa ngayon natin sa next generation na mensahe para sa kanila?
sa mga susunod na kabataan, sa next generation, sana magsilbing gabay at aral yun sa atin, yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. But at the same time, sana wag tayo tumigil magkaroon ng hope para sa Pilipinas. Dahil lang magtutulong-tulong lang din naman tayo. So yung pakikipagkapwa at ang pagiging kind sa bawat isa, yun ang kailangan ng bansa ngayon. Coach Shami, thank you for your time and God bless sa mga susunod pang endeavors Thank you. sa Spikensurf. Thank you.